Maagang nakapila debotong magkakaibigan at magkakaanak para lumahok sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila ngayong araw. Balitang hatid ni James Agustin at Bam Alegre. Iisa ang layunin nila Carl Malio mula Casimiro, Las Piñas, katulad ng pagkakaisa ng kanilang suot. Yan ang makamarcha patungong Quirino Grandstand para sa translasyon. Bahagi kasi ito ng panata niya taon-taon. Para sa mga anak ko rin, tapos sa pamilya ko, para mawala yung mga nararamdaman nila. Mula naman sa 8th Avenue sa Caloocan, sina Luis de los Santos at ang mga nananampalataya mula San Roque Cathedral. Puyat daw silang lahat pero kakaibang lakas daw ang nararamdaman nila habang binabagta sa MacArthur Bridge. Epidemya, sir. Huwag sanang yung mga epidemya natin na kumakalat. Nagmistula na rin nagpiknik sa bangketa sina Annalisa Zapata habang hinihintay ang mga kasamahan. Bidbid din nila ang kanilang mga anak dahil naniniwala silang mahalagang family bonding ang pagsali sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Namin kalakasan saka sa pamilya. Mula sa Makati City ang mag-asawang Lucas at Luisa na halos 4 na dekada ng deboto ng Poong Nazareno. Alas 4 ng hapon pa sila nakapila para sa pagpupugay sa Quirino Grandstand. Hating gabi na nasa dulo pa sila ng pila sa South Road. Konting sakripisyo lang daw ito para sa kanilang pamamanata. Habang nabubuhay ako, dagdagan niya buhay ko. Yun na lang ang panalangin ko. Saka sa mga apo ko. Lalo-lalo na sa asawa ko. Doble ang pagdiriwang, kasabay kasi ng pista ng Poong Nazareno, ang ika-58 kaarawan ngayong araw ni Aling Luisa. Nagpapasalamat kami kasi binigyan pa kami ng mahabang buhay, mga anak ko, mga apo ko rin. Dahil sa siksikan at mahabang pila, hindi maiiwasan ng mga debotong nahihilo na mabilis ang nare-respondihan ng medical teams. Gaya ni Sonia na 9 na oras nang nasa pila. Sa 18 taon niyang pagiging deboto, mas lumalim daw ang kanyang pananampalataya matapos siyang ma-diagnose ng thyroid cancer Mayo noong nakaraang taon. Papasalamat, nadugtungan yung buhay ko ulit. Kaya gusto kong bumalik ulit doon. Ang ibang deboto kanya-kanyang latag na mahigaan at may nagtayo pa ng mga tent, gaya ng pamilya ni Aling Lilia na galing Las Piñas. Kasama niya ang 4 na anak at mga apo. Bahagi na raw ito ng pagpapasa sa susunod na henerasyon ng debosyon sa Poong Nazareno. Sa kaligtasan po ng mga anak ko, pati apo ko. Pati mga manugang ko na po. Mahalaga po sa akin yan. Katulad ko pong solo parents lang, kailangan po may gabay sila. Bumiyahe naman galing Dasmariñas, Cavite ang senior citizen na si Mang Armando at kanyang mga kaanak. Espesyal daw ang araw na ito dahil ipinagdiriwang din niya ang kanyang kaarawan. Susubukin ko kung kaya ko pang sumali sa Lubert. Dahil 64 na ako eh. Medyo kalakasan ko pa, sir. Medyo sumasabay ako. Buang angkang ko na mga kapatid ko, apo ko pamangkin. Bigay pa na ng lakas habang nabubuhay pa sila. James Agustin, Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Live pa rin po tayo dito sa Minor Basilica, National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church kung saan napainit ng painit ang panahon pero parami pa rin ng parami yung mga dumarating para nga po makibahagi sa translasyon na ngayon ay patuloy ang pag-usad. Sa kahabaan nitong Quezon Boulevard na sarado na sa vehicular traffic, narito yung bulto ng aktibidad ng mga deboto naghihintay para sa pagdaan ng andas. Ngayong taon, naglagay ang mga otoridad ng barrier para sana mapaghiwalay yung mga naglalakad patungo sa Quiapo Church at yung mga naglalakad palayo sa simbahan. Dito kasi nagkakaroon ng gitgitan at banggaan kapag nagkakasalubong ang libo-libong mga deboto. Pero mailang bahaging hindi rin ito nasusunod. Dahil sa dami ng mga inaasang emergency case, naglaan din ng emergency lane ng mga otoridad para matiyak na kapag may tinakbo sa mga emergency tents ay hindi sila maaabala ng libo-libong debotong naglalakad at mabilis silang mailalabas sa lugar. Samantala, papayagang makasakay sa LRT Line 1 at Line 2 ang mga nakayapak na deboto ng Poong Jesus Nazareno ngayong araw ng pista. Base yan sa magkahiwalay na anunsyo ng Light Rail Manila Corporation at Light Rail Transit Authority. Ayon sa LRMC, regular ang operasyon ngayon ng LRT 1 na nagsimula na kaninang alas 4:30 ng umaga. Paalala naman ng LRTA, ipatutupad pa rin sa LRT2 ang no inspection, no entry policy. Ito ang GMA Regional TV News.
Balita naman po tayo sa Luzon mula sa GMA Regional TV. Ramdam din po ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno sa ilang probinsya. Chris, anong aktibidad para sa pista ng Nazareno dyan, particular na sa Bataan? Connie, gaya sa Maynila, ipinagdiriwang din sa iba't ibang sulok ng bansa ang kapistahan ng Nazareno, gaya sa Bataan. Sa isang simbahan sa Balanga, inilabas na rin kahapon ang replika nila ng Jesus Nazareno. Pila-pila naman ang mga deboto para sa bersyon nila ng tradisyong pahalik na tinatawag na pagpupugay. Ang ilan sa mga deboto nag-alay pa ng mga sampagita sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Sa ibang balita naman, ninakawan na pinatay pa ang isang lola sa Florida Blanca, Pampanga. Ang sospek inaming nakainom ng alak na gawin ang krimen. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nangingitim na ang leeg ng matagpuan ng lolang ito sa loob ng kanyang kwarto sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa mga pulis, pinatay sa sakal at saksak ang 84 anyos na bedridden na. Bago yan, ninakawan pa siya ng lalaking suspect sa kahinalay. Habang ninakawan nitong suspect, nakita niya itong biktima na nakahiga at ay nagawa pa niyang halayin. Base sa investigasyon, nakapasok sa bahay ang suspect matapos sumakyat sa bakod. At dahil dati siyang trabahador ng pamilya ng biktima, pamilyar siya sa pasikot-sikot ng bahay. Nakuha sa suspect ang 2 cellphone at wallet na may lamang cash. Sa mga araw na yun, oras na yun, ay nag-inom siya, at gumamit ng illegal drugs, ay sa kanya isinagawa itong pagnanakaw. Itinanggi ng suspect na gumagamit siya ng droga pero aminado siyang nakainom. Talagang blackout lang po sa alak. Hindi ko po ginusto yung nangyari. Sisisi po sa aking nagawa. Nahaharap siya sa robbery at rape with homicide. Binabagtas ng tricycle na yan ang kalsada sa Barangay Salvacion sa Santo Tomas, Pangasinan. Kasunod ng tricycle ang isang motorsiklo na mabilisang takbo hanggang sumabangga nito ang likuran ng tricycle. Napunta sa kabilang lane ng tricycle. Sakto namang may paparating na minivan na nakasalpukan din ng tricycle. Nasawi ang mag-asawang lula ng tricycle. Nagtamo sila ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Minor injury naman ang tinamo ng driver ng motorsiklo at mga sakay ng minivan. Yung pamilya ng biktima ay ayaw na pong mag-file ng case, so pinarinisan kami ng affidavit of desistance. So wala kami magawa kundi accept yun at notarize naman. Nakaburol na ang bangkay ng mag-asawa sa kanilang bahay sa Alcala. Tumanggi na rin magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Bangkay na ng matagpuan sa isang bahay kubo ang 2 lalaki sa Agoncillo, Batangas. Tadtad ng bala sa katawan ng 2 nang datna ng mga otoridad. Nakuha sa crime scene ang isang basyo ng kalibre 45 at isang cellphone. May nakita ring abandonadong sasakyan malapit sa crime scene. 3 suspect ang nahuli sa follow-up operation. Utang ang sinasabing ugat ng krimen sa pagitan ng isa sa mga biktima at ng isa sa mga suspect. Nahaharap sila sa karampatang reklamo. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. The Green Bones fever is going to the Hollywood. Ang 50th MMFF Best Picture mapapanood na rin sa 2025 Manila International Film Festival sa Amerika. Mula January 30 yan hanggang February 2 sa TCL Chinese Theater sa Los Angeles, California. Getting ready na nga raw para sa screening doon ang stars ng Green Bones, sina MMFF Best Actor Dennis Trillo at Best Supporting Actor Ruru Madrid. Bukod sa Green Bones at iba pang entries sa 2024 MMFF, kabilang din sa 18 pelikulang Pinoy na ipalalabas sa MIFF ang Hello, Love Again. Dadali natin itong mga films ng Metro Manila Film Fest to Hollywood. Hello, Love Again will also be screened at the Manila International Film Fest. So, since ang Green Bones ang nanalo na Best Picture natin sa MMFF, isa to sa mga highlights. Hindi mangyayari yun kundi sa lahat ng mga nanood, sumuporta, naniniwala dun sa project. Utang namin yung lahat sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga pumunta sa sinehan at gumastos para panoorin tong pelikula namin. Hindi na rin ako makapaghintay na mapanood po nila ang pelikula na Green Bones. Nagtungo kaninang umaga sa Pasay Regional Trial Court ang actress-comedian na si Rufa May Quinto para maghain ng piyansa.
Yan ay matapos siyang magpalipas ng gabi sa National Bureau of Investigation kasunod ng pagsuko niya kahapon kaugnay sa kasong isinampa sa kanya bilang endorser ng isang skincare company. Balitang hatid ni John Consulta. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Paglapag ng eroplanong sinakyan ng aktres na si Rufa May Quinto mula San Francisco, California sa Amerika, sinilubong siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang kanyang abogado. Mula sa NAIA sa Pasay, diretso sila sa head office ng NBI para sumuko. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. At Matapos dumaan kay NBI Director Jaime Santiago, prinoseso ang mga papeles kaugnay sa kanyang pagsuko. biktima din po tayo, kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila yung may-ari. Wala naman akong pinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Nag-bounce lahat ng cheque. Ayon kay Rufa May, biniktima rin siya ng kumpanyang Dermacare nang kunin siyang endorser. Yung pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So puro bounce. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Presumed innocent unless proven guilty. Kaya binibigay naman natin sa kanya yung assistance. Hindi naman siya pusakal na kriminal. Ayun. At sabi ko sa agents ko, tulungan nyo, makapagpiansa, asistihan nyo. No? Ay, hindi tayo nang iipit ng tao kahit sino pa man siya. Mula NBI sa Pasay, nagtungo ang grupo ng aktres sa Pasay Hall of Justice para maghain ng piyansa. We were posting bail, almost done na sana kami. Biglang sumama yung pakiramdam ni Miss Rufa May Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process first thing in the morning. Disyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin ng kanyang abogado ang warrant of arrest ng Pasay RTC laban kay Rufa May sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, kaugnay ng kanyang pagiging endorser ng Dermacare. Sangkot umano siya sa pagbebenta at pag-aalok ng security sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare ukol dito. Apila ng aktres, wag sana siyang husgahan at pakinggan muna ang buong kwento bago maniwala. Sana i-highlight nyo kung sino ba yung kawatan dito. Hindi porkit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin, kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismo may-ari ang dapat habulin. Dawit din sa kaso ng Dermacare ang artista at businesswoman na si Neri Naig Miranda, asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Dinakip si Neri pero pinalaya rin matapos kanselahin ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi raw na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng piyansa si Rufa May Quinto ngayong umaga sa Pasay RTC para sa 14 na counts ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Sa saglit na panayam sa media, nagpasalamat ang aktres sa mga taga-suporta at hindi pa rin nakalimutang magbiro. How are you, ma'am? Mabuti naman. Ito, todo na to. Thank you for joining. Kasabay ng dagsa ng mga deboto ng Poong Nazareno ang pagdating naman sa first aid stations ng mga nasugatan o may iniindang sakit. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, nasa 200 deboto na ang ginamot ng Philippine Red Cross doon sa iba't iba nilang first aid station dahil yan, Connie, sa sugat, yung iba ay nagkaroon pa ng fracture at yung iba naman ay nagkaroon ng matinding medical condition. Sa Emergency Field Hospital ng Red Cross sa Kartilya ng Katipunan, nasa 17 ang kanilang ginamot na pasyente pero tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng mga deboto na kundi man sugatan na ihirap sa paghinga. Sinabi ni J. Lord Abrigado, ang head ng Safety Services ng Philippine Red Cross, 2 na ang medical case na nai-transfer nila sa regular na ospital. Sa katabi naman ng Manila Field Hospital na tinatauhan ng mga taga-Philippine General Hospital, sinabi ni Dr. Patrick Tiglao, ang tumatayong head ng Field Hospital,
Nasa 20 pasyente ang nadala sa kanila, 2 ang na-transfer patungo sa ospital dahil sa posibleng fracture sa binti at yung isa ay sa clavicle o yung buto sa balikat. Kalahati ng tiningnan ng mga taga-PJs ay dahil sa muscular o skeletal complaints. Nag-surge daw ang kaso ng matenga sa Orosa ang Andas bandang alas 6 ng umaga. At Connie, kaninang madaling araw, mabilis naman yung andar ng Andas. Minuto lamang ang lumipas ay nasa tapat na ito ng MPD station malapit sa Manila Hotel. Sa kabila ng pagbabago ng disenyo, marami pa rin ang nagpumilit sumampa sa Andas, lalo na sa likod kung saan nakausli ang krus ng Jesus Nazareno. May punto pa nga na may moist din ang salamin ng Andas na kaagad namang pinunasan ng Hijos del Nazareno. Sa prosesyon, Connie, iba't ibang deboto ang ating nakilala. May matanda na hindi alintana ang edad, matuloy lang ang kanyang panata. May magulang naman nakasama pa ang anak na nakastroller para maaga pa lamang daw ay mamulat na sa pamamanata. At may PWD na putulang paa pero hindi raw dapat panghinaan ng loob sa kanyang pamamanata. Connie, mahaba pa yung itatakbo ng ruta ng traslasyon. Kaya naman yung mga medical personnel na nakakalat sa iba't ibang lugar ay talagang naka-alerto dahil nga sa inaasahang may mga masusugatan pa at posibleng magkaroon ng medical condition hanggang sa maghapon o hanggang sa gabi nang maihatid na nga ang Poong Jesus Nazareno doon sa Quiapo Church. Yan muna ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.